So ito yung ano ng makina na to. Ito engine types. Hindi ko lang alam kung ito yung engine model kasi burado na. Pero ito naman yung motor engine, ano ba? Engineering ata. Ayan, Mercedes-Benz. Itong type of engine niya is 0M355. Tapos 10251. Oh, ano to? Model nga to. So ngayon, ito ang iaano ko dito. Bakit talaga na ano kasi ako na bakit siya nagkaganito? Bakit nasunog? Nasunog dahil wala ng supply ng langis. Posible na ito kasi umikot to sumama na sa dito sa crankshaft. So umikot siya na ganyan siya. Nasarado ngayon yung labasan ng langis. Posible nagkaganon. Ayan. Kasi yan. Lalabas sa pasok dyan yung langis. Kaya nga ito may gatla. Kasi dyan dumadaan yung mga langis, dumadaloy. So ngayon nagkaganyan siya, nasarado. Sa ito ng pangalawa, ganun din. Kasi sunog din to. So kita nyo naman talagang nagbaga siya. Nasunog siya. So ganyan siya. Ito, bakit siya nagkaganon na napunta sa ganyang posisyon? Kung mapapansin nyo po itong bearing, yan. Oh, di ba? Wala na yung gatla. Pumantay na. So ibig sabihin, kaya dumiretso na sumama sa flywheel pag ikot. Kasi dapat ganito yan Oh. Ayan may gatla, di ba? May naka-usli. Para yan dito, para babangga siya din. Para hindi siya gagalaw. Yan ang purpose niyan. So ito, ganun din, di ba? Nagkaantawala. Flat na. Ayan, flat. So ngayon ito. Posible na nagkaganyan. Kaya nawala ng supply ng langis. Kaya nasunog. Tapos sa isa pa. Itong oil pump. Pag sira ito, talagang walang magsusupply na langis dyan sa mga kasi dapat yan itong mga na to. Kailangan may maintain, may langis talaga siya. Dito. Yung na yan, may mga bearing na yan. May mga langis talaga dapat yan. Ito ang nagbibigay ng langis sa kanila. Ito ang nagpapump. Ngayon, papunta yan dito sa cylinder head. Sa pataas niya. Ayan, linya yan ng langis. Tapos, papunta dito sa taas. Ito sa spring. Kasi dapat ito lagi din ito may langis. Hindi po pwede mawala ng langis to. Dapat lagi siya may langis. Ito yung rocker arm. Dito yung rocker arm. Ito yung rocker arm niya. Ay, nasa ilalim. Hindi ko na makutkot. Ito yung cam follower niya. Cam follower, post rod, yung nandiyan sa ilalim, yung rocker arm. So ngayon, kung sira itong oil pump, wala ngayon magsusupply ng langis sa taas, sa cylinder head. Dito sa cylinder head na to. Papunta dito sa valve lang to. Kasi dapat binabasa ito lagi ng yung rocker arm. Dito yung nakalagay yung rocker arm. Habang naglalaro to na pinipress to, nagkakaroon ng compression yung EPI.
Ito, pag pinipress to para magkaroon ng power. Itong ano na to, kasi intake to saka exhaust. Ito yung intake, itong mababa, itong mataas yung exhaust. Intake manifold sa exhaust manifold. Itong intake valve to, exhaust valve, itong mataas. So, yan ang ano nito nangyayari. Kung sira yun, di dapat wala ditong langis. Walang magsusupply, pero okay to. Sinusupplyan niya na maayos ng langis. So, ito naman yung dito. Nasira siya. Ayan. Pero may mga langis pa. May ano naman. Pero nagsusupply siya ng langis. Pero bakit naman to nasira? Dahil yan sa may tawag ito. Posibleng may mga nakapasok na dumi. Tapos nakakain na niya. O kaya yung crankshaft mismo, may dati nang may hindi pinaayos. May mga gas-gas na yung crankshaft, hindi machine shop. Kaya pagkabit, ito ang naging resulta. Kasi dapat niyan, pag nag-general overhaul ka, yung crankshaft, make sure mo na ito pantay na pantay yan. Ito hindi na tingnan nyo uka-uka na siya. Kung titignan nyo na ganyan lang, akala nyo pantay. Pero tingnan nyo, makikita nyo, himasin. Hindi na siya pantay, wala na. Tulad nito. May mga portion na malalim. Ayan. May mga portion na malalim. Saka halata naman na may tama. Halata naman na may tama siya. Ayan. May tama ang crankshaft. So ito, palitin na to ng bago. Kasi wala na to. Kung mag 0.50 yan, at ang bit-bit niya, ilang tinuladang tubig ang bit-bit niya. Wala, bibigay din yan. Hindi rin uobra yan. Gaya dito. Pag 0.25, para sa akin yan, magdalawang isip pa ako dyan. Kasi dito, hindi pwede dito yung magkabit-kabit ka ng mga 0.750 na yan. Na yan. Kasi nga, yung karga, masyadong mabigat. Masyadong mabigat yung karga. So ngayon, hindi kakayanin. Hindi kakayanin ng makina. Kaya dapat, standard talaga siya, mas maganda. Pag standard, mas maganda. Sige po mga lods, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. God bless. Salamat sa panonood sa munting video ko.